It is not our devotion that will give us salvation, but it is our conviction in faith that will save us. Uulitin ko, what will give us salvation are not our devotions, but our conviction in faith. Kasi kahit marami kang debosyon, kagaya ng sinabi ng Panginoon, tawagin mo man ako, Panginoon, Panginoon, pero hindi mo isinasabuhay ang pananampalataya mo sa akin, hindi mo ipinagtatanggol ang pananampalataya mo sa akin, baliwala. Kasi hindi mo pinaninindigan ang iyong pananampalataya, hindi nagbubunga ng mabuti ang iyong panalangin sa iyong buhay. Kaya, ang tingnan natin at ang itanong natin sa ating mga sarili sa susunod na pagkakataon ay hindi kung gaano ba karaming kandila ang kailangan mong sindihan. Paano mo ba dadasalin ang nobenang ito? Kailan ba dadasalin ang nobenang ito? Hindi. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang mabuting rin. balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi iyon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may di ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nag-iba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus sa mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha, sapagkat nagturo siya ng parang may isang kapangyarihan, hindi katulad ng mga eskriba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan po tinatanong ko ang aking sarili, para saan kaya yung mga pinag-aralan ko sa seminaryo? Yung mga exam na pinagpuyatan ko? Yung mga professors na tiniis ko? Para saan kaya yung napakahirap na mga lessons namin sa theology? Kung pagdating naman pala ng parokya, ang tanong lang ng mga tao kailan ho ba simula ng bilang ng 40 days? Sa araw ng kamatayan o sa araw ng libing? Ano ho ba dapat ang kulay ng mantel? Ano ho ba dapat ang tela? Kapag ho ba nagprosesyon at hindi bumalik sa simbahan yung nagprosesyon, counted ho ba yon? Kapag po ba late ako nagsimba, pwede ho ba akong mangumunyon? Maraming mga tanong na ito, hindi naman namin ho pinag-aralan Minsan tatanungin ka pa rin, yung marang, ano ho ba gagawin ko? Yung anak ko ho ayaw mag-aral ng mabuti. Yung bang mga ganon, hindi naman namin napag-aralan sa seminaryo yun Pero hindi mo po pwedeng i-invalidate yung tanong. Hindi mo po pwedeng sabihin sa mga tao na, hindi ko ho alam hindi ho namin napag-aralan. Kasi ang totoo, kahit ito'y mga simpleng tanong, ito'y mahalaga sa mga tao. Pero, una, na-appreciate ko na ang mga tao'y kumukonsulta sa pari sa mga ganitong mga trivial na mga bagay. Anong dapat na puon? Kahoy ba o ivory? Kapag ba nagnonobena,
Kailangan ba wala ka nilalagtawan o ano? Yung mga ganyan bang mga tanong, no? Mahalaga sa mga tao yan. Kaya dapat ay nire-recognize at ako nakikita ko, mahalaga yon na nagtatanong yung mga tao. Baka kasi wala nang magtanong sa akin no? Pero, mga kapatid, makinig kayo. Baka ang tanong natin ay nakapatungkol sa mga bagay na masyadong trivial o superficial. Mga bagay na kung tutusin, minamahalaga lang natin pero hindi naman talaga mahalaga. Halimbawa, kapag ba yung 9 days at 40 days nadasal mo sa maling araw, ibig sabihin ba hindi na maririnig ng Diyos yung dasal mo? Matidinig pa rin naman yun Ibig sabihin ba, kapag nagkamali ka sa inilagay mong tela o mantel o hindi ka nakapaglagay ng kandila sa altar, magagalit ba ang Diyos? Palagay ko hindi naman. Yung mga pamahiin natin, no? Kapag ba yung mga pamahiin na yan hindi mo nagawa o hindi mo nagampanan, sa palagay mo ba, ang Diyos may pakialam? Palagay ko wala naman. Tayo lang naman talaga yung nagpapakomplika kung minsan ng buhay natin pero ano ang mahalaga sa Diyos? Di yung matibay na pananalig natin sa Kanya. Kasi kung minsan mas pinananaligan pa natin yung mga bagay na ginagawa natin kaysa sa mga bagay na gusto niyang gawin natin. Halimbawa, ikaw, nagagawa mong dasalan ng tama, yung 9 days, yung 40 days, at yung babang luksa. Pero hindi mo nagagawa ng tama yung pakikitungo ng maayos sa iyong mga kasambahay at kapamilya. Anong mas mahalaga? Yung 9 days, 40 days, o yung kasama mo everyday? Ito yung sinasabi ng Panginoon na may mga debosyon tayo na bukang bibig na lang natin, pero wala nang epekto sa buhay natin. At yun yung sinasabi niya na baka magbulid sa atin sa kapahamakan, na baka maging dahilan kaya hindi tayo makapasok sa langit. Panginoon, nagsimba naman po ako. Panginoon, madasali naman ako. Bakit hindi ako makapapasok sa langit? Kasi yung dasal mo sa buhay mo walang epekto. Ayun. Yun ang masakit. Naitanong mong lahat, paano ka magdadasal? Pero hindi mo naitanong, paano magbubunga ng mabuti yung dasal sa buhay mo? Ayun. Kaya alam ninyo, mahalaga na may debosyon tayo sa mahal na Birhen. Tinatawag natin siya bilang ina ng laging saklolo. Pero tayo ba'y nagpapasaklolo saan lang? Sa utang, sa problema sa pamilya, sa problema natin sa trabaho. Okay lang yun. Ang mahal na ina ay masaklolo sa lahat ng pangangailangan natin sa ating buhay. Amen ba yon? Pero pwede bang magpasaklolo din tayo na mas makasunod tayo sa kalooban ng Diyos? Pwede bang hilingin natin sa mahal na Birhen o mahal na Birhen, pwede bang tulungan mo ako na maging matapat sa iyong anak na si Jesus? Pwede bang tulungan mo ko na yung panalangin ko'y maisabuhay ko? Mahal na Birhen, tulungan mo naman akong mapatawad yung kaaway ko. Mahal na Birhen, tulungan mo naman akong maging mabuting tao. Kasi baka ang hinihiling lang natin, yung mga biyaya na kung minsan hindi naman tayo ginagawang mabuting tao. Yun ang mahalaga sa Panginoon. At yun yung sinasabi niya na pundasyon ng pananampalataya. Yung pananampalataya natin na may kaakibat na paninindigan. Kaya ngayong araw na ito, ginugunita din natin kalimutan ko na yung pangalan ng santo. Ang santong ginugunita natin ngayon ay tagapagtanggol ng ina ng Diyos. Bakit mahalaga yung kanyang si Saint Cyril of Alexandria? Bakit mahalaga yung kanyang ginawang pagtatanggol sa pananampalataya? Kasi kung
hindi tayo maniniwala na si Maria ay ina ng Diyos, para na rin nating hindi pinanaligan si Jesus bilang Diyos. Kasi kung si Maria ay ina ni Jesus na Diyos, therefore, si Maria, ina ng Diyos. Gets nyo? Oh. Sino ang nanay ni Jesus? Sino? Sino po ang ina ni Jesus? Si Maria. Si Jesus ba ay Diyos? Si Maria ba ay ina ng Diyos? Oh, ganun lang eh. Ganun kasimple, pero may mga tao, ginagawang komplikado yan, no? Na si Maria daw, hindi ina ni Jesus, si Maria daw ay hindi ina ng Diyos kasi ina lang daw siya ni Kristo. Bakit? Si Kristo ba't si Jesus ay mapaghihiwalay mo? Yung kanya bang pagka-Diyos at yung kanyang pagkatao, mapaghihiwalay mo? Hindi. Yun yung ipinaglaban ni San Cirilo ng Alejandria dahil ang pagguho ng paniniwala natin na si Maria ay ina ng Diyos ay pagguho din ng ating pananampalataya na si Kristo ay Diyos. At dahil dito, marami siyang natamong pag-uusig mula sa ibang tao. At dahil dito sa pagtatanggol niyang ito ay kinikilala siya ng ating pananampalataya bilang isa sa mga obispo at pantas ng simbahan. Kaya naman, ito yung paalala sa atin. It is not our devotion that will give us salvation, but it is our conviction in faith that will save us. Uulitin ko, what will give us salvation are not our devotions, but our conviction in faith. Kasi kahit marami kang debosyon, kagaya ng sinabi ng Panginoon, tawagin mo man ako, Panginoon, Panginoon, pero hindi mo isinasabuhay ang pananampalataya mo sa akin, hindi mo ipinagtatanggol ang pananampalataya mo sa akin, baliwala. Kasi hindi mo pinaninindigan ang iyong pananampalataya, hindi nagbubunga ng mabuti ang iyong panalangin sa iyong buhay. Kaya, ang tingnan natin at ang itanong natin sa ating mga sarili sa susunod na pagkakataon ay hindi kung gaano ba karaming kandila ang kailangan mong sindihan. Paano mo ba dadasalin ang nobenang ito? Kailan ba dadasalin ang nobenang ito? Hindi. Ang tanong mo palagi, kahit ang dinadasal mo ay ang nobena ng ina ng laging saklolo, ang tanong palagi kapag dinadasal ko ba ang nobenang ito, kapag ginagawa ko ba ang debosyong ito, ako ba'y mas nagiging mabuti at banal na tao? Sapagkat kung hindi, guguho ang bahay sa ibabaw ng buhangin. Sapagkat ang bahay na matatag ay nakatayo sa bato. Ang buhay na pananampalataya ay yung nakatayo sa paninindigan sa pananampalataya. Mahal na ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. San Cirilo ng Alejandria, ipanalangin mo kami. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, huwag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message nito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.